Mga kababayan good afternoon na po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is October 31, 2025. Tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Apitong Street, sa may Comembo, Taguig. At dalhin po natin yan sa may BPI Market, McKinley Parkway sa may 32nd Street, Bonifacio Global City po yan, BGC, Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakal naman po na may marinig kayo, aray, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. At po ang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Ito, babalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Sabay natin ang pakikinig ng mga balita at mga talakayan. Na Tinore Basco na nakahanda na sila para sa ipinagpalibang confirmation of charges ng dating Pangulo na itinakda noong September 23. Noon nang inapila ng kampo ng dating Pangulong pagbasura sa International Criminal Court sa pagkwestiyon sa jurisdiction sa kaso nito. Hiniling naman ang Office of the Public Counsel for Victims sa ICC Appeal Chamber na ipasura ang apela. Kasama po ako dun sa file ng communication complaint noong 2018. Ngayon po ay kasama rin po ako sa mga nag-follow up or nagbigay ng mga supplemental documents ulit. Kung witness ko ay parang gawa-gawa lang. Kasi yung mga sinasabi niya parang malayo din doon sa nangyari. Sa ibang balita, itinulong ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpapalakas sa micro, small at medium enterprises, gayon din ang digital trade sa APEC Summit sa South Korea. Sa talumpati, sinabi ng Pangulo na magbibigay daan ito sa kolektibong katatagan at eksklusibong paglago sa Asia-Pacific region. Binigyan din ni Marcos ang regulatory digital reform, din ang skills development para sa mas matatas na supply chain. Hinimok din ng Pangulong mas malalim na kooperasyon, APEC Business Advisory Council para mapunan ang puwang sa pamumuhunan sa energy, digital transformation at infrastructure. At yan ang mga balita, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM. Manatiling nakatutok sa DZMM, Facebook at YouTube channel. Ako po si Phil Salimon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. Mas makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na hanggang maging tulay at gabay ng kapamilya ng Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagservisyo, Willie Cordero, at ang natuwag sa kalusugan at public service, John Kenneth. Ito ang DZMM. Aksyon ngayon! Aksyon ngayon! Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon ay Biyernes, ika-31 ng Oktubre, huling araw ng Oktubre. Ito ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba-ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa. Mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako po si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa kapanatap ng studio. Ito ang Aksyon ngayon. Pero ang Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM.
Siyempre, sisimulan natin ang programa natin sa isang panayam sa Bureau of Customs tungkol sa pagsuspinde sa isang cargo company. Susundan natin pagbubukas ng klinika sa Estrella at ang pagtalakay natin ngayon ay paano maiwasan ang food poisoning ngayon sa isda. At panghuli, matutunghayan natin po kung paano ginugunita ang unda Dito sa na loob tayo. ng mga bumibili. Na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala po. So hindi pala tayo nakapag-play. At ano naman natin ang kadahilanan kung bakit. Ayan, tayo ngayon ay papunta doon sa may Buyong Street, sa may Sumilang. Andyan yung ating susunod na mission. Pasig. Sumilang, Pasig. Okay, so yan. Maraming salamat po. So this is John pa rin. The Filipino Channel. Ang inya pong lingkod. Paalam po muna. Pansamantala po.